parang pre-test na ginagawa din natin kahapon. Ngayon, eto na. E de, siyempre, kapapasok ko lang, nag-test agad. Wala pa akong kaalam-alam no. Tinanong sa amin yung beneficiary at legal dependent. Nagtanong ako sa katabi ko, siyempre sila may kaalaman na, ako wala pa. Narinig ako ng IP namin. Biglang tanong, Tita Lai, sabi sa akin gano'n, anong pagkakaiba ng beneficiary sa legal dependent? Nakatanga ako gano'n. Tapos, then nung malaman ko na later on yung ganyan-ganyan ang beneficiary na tagapagtanggap, tapos si legal dependent, yung family members, hala, matapos na naman ang terms ko. Siya na naman ang ano namin, IP, pagbalik ko rin sa Pampanga PO. Sir Jazz, bakit hindi mo ako iniiwan? Yung pala magkikita ulit tayo. Pandemic po yun, nung magbalik ako ng pangalawa po. Tapos, ito na naman tayo, baka mamaya wala sa ulo mo na naman yung ganyan. Sir Jazz, alam ko na. Tapos, ito na naman sa pangatlo na naman, pagbalik ko. Sir Jazz, PM na kita. O, alam mo na talaga. Opo, sabi ko. Kaya yung kung sa mga baguhan po ay naano po natin yung pagka yung may sinasabi po sa atin, ewan ko po kung uso pa po yung nagtitest tayo sa pag may meeting po tayo. Lagi po natin tatandaan at panginig. Lalo na po yung kunwari, may namatayan po tayong member, agad po natin itatanong kung sino po, kunwari pangalan ni member, tapos ibigay ang CID at saka yung sino beneficiary. Doon tayo para pagpunta po natin sa center, alam na po natin kung anong gagawin. Kasi experience ko rin po siya na nung pagbalik ko po, sinabi sa akin ni AO, tita, namatay siya, no, ang beneficiary daw ay ganon. Pagdating ko sa center, pero nagtanong na rin ako, buti, kung hindi ako nagtanong din, dahil ganon na yung practice, di ba? Yung palang kapatid ang beneficiary niya. Hindi yung sinabi sa akin na center, kung hindi, magdodouble validation ako. Kaya po lagi natin tatandaan sa meeting natin na nakikinig po tayo lahat. Kasi mahirap po yung pag nasa validation na tayo, hindi natin nalalaman. Lalo na po ang EMPA ay masalimuot ang pagbabalidate po tayo. Marami tayong ginagamit na forms, hindi lang sa ngayon po ay hindi naman gano'ng gumagamit ng narrative report, kundi yung bagong forms po ng EMPA. Yun po ay marami tayong sinusulat doon. Ang hirap po yung English siya eh. Hindi katulad ni EMPA, nag-alam siya eh. Depende naman yung tagalogin yung narrative. Oo, pwede. Kaya lang siyempre, dahil first time natin gamitin, itong year na to yung bagong forms natin. Kaya, hindi ko talaga makalimutan yung legal dependent at beneficiary sa isip ko. Kaya, narinig ko na naman kahapon, ayun na naman ako. Talagang nasa, dahil alam naman natin na minsan tayo nagkakamali at hindi tayo perfecto. Daw nakindi tayo, siguraan at siguraan. Nakindi. Tapay may isa po. Yan naman ay nasa FSP, ay nasa APK. Aplikasyon ng pag-ibig sa amin. Ano po? Okay, last but not the least, ang tanong ay, ano ang aha moment ninyo kahapon? Ano ang pinakatumatak? Or ano ang na-realize ninyo kahapon sa discussion? Isang mapagpalang morning sa lahat. Actually, yung aming piniprepare, sinabi na ninyo eh. Ilan yung aming nagana sa amin. Pero ito moment na namin, tapusin namin yung pagsasalita ko until mamayang tanghali pa na ito moment na namin ko na. Hindi. Yung sa amin, actually yung nakaprepare namin, nasabi na rin nila, di naman pwedeng ulitin. At least doon naliwanagan palalo. Yung sa akin na lang talakayin ko doon sa kailangan nating mag-overtime para sa akin talagang ito yung pag-enroll ng mga glip rider na mga nag-glip na hanggang June lang pala. Kaya kailangan nating mag-overtime
Kasi mamaya tayo yung mga MBA coordinator, tayo yung nasisisi. Bakit? Hindi natin pina-enroll yung mga asawa ng GLIP. Kailangan natin iparide sila. At pangalawa ay yung, dito po naunawaan ko rin kahapon, nagliwanag sa akin na hindi naman lahat ng member magkadikit lang. Halimbawa, kung ang lalaki member, kasi usually matanda ang lalaki sa babae. Madalang lang yung mas matanda ang babae kaysa lalaki. Kung pareho ay member yung lalaki, bata yung babae, dito ko na unawaan kahapon na kailangan, for example, 70 na si member, hindi natin pwedeng i-rider yung kanyang asawa until na umabot ng 60. For example, 50 pa lang yung asawa, antayin pa niya na umabot ng 60. Yun yung dapat din nating ipaliwanag. Kasi binaba na rin sa mga kanya-kanyang unit natin na kailangan pag nag-leave si member, ira-rider niya kanyang asawa. Lalo na kung ang asawa niya ay hindi naman member. So maging aware din tayo. Isa din yun sa aking mga natutunan. Pangatlo, ay ito ay binubulong. Kasi pinagsama-sama namin yung aming mga tinatanong ko rin yung aking mga kasamahan dito. Isa pa rin yung kailangan bilang isang MBA coordinator, kailangan kasal tayo. Kasal, di ba? Bawal yung live-in partner. Kasi maging ehemplo o modelo tayo. Paano mo naman masasabi na isang modelo ka kung ikaw ay mismo may live-in partner na hindi ka naman nagpakasal? Yun yung humipo din sa puso sa mga kapwa natin MBA coordinator na merong mga live-in partner. Pero sila naman may mga live-in partner, pero legal naman kasi pareho namang walang sabit. Kaya sabi pa ng isa kong kasama dito, katulad mo, Tita Beng, widow ka na. Kailangan mo bang magpakasal kung hanapan ng marriage contract? Yan lang po namin. Masishare sa grupo namin. Nagbibiro lang ako na. Thank you. Okay, thank you po. Palakpakan naman natin ang representative ng bawat table. No? Maganda yung part ng aha moment or pag-recap natin. Kasi, kumbaga,